Magandang umaga mga boss, narito na ang latest sa mundo ng palakasan. Gumawa ng kasaysayan ang Gilas Pilipinas matapos maipanalo ang kanilang ikalimang laban sa FIBA World Cup. Tinalo ng Pilipinas ang Senegal sa score na 81-79. Naging mahirap din ang laban ng Gilas dahil itinuturing na surprise package ang Senegal sa Group B. Impresibong performance naman ang ipinakita ni Team Captain Jimmy Alapag sa kanyang huling international game na nakapagtala ng 18 points. Ito ang unang panalo ng Pilipinas sa world level makalipas ang 4 na dekada. Biguman na makapasok sa susunod na round ng FIBA World Cup, ay umani pa rin ang papuri at pagbati ang mga players ng Gilas Pilipinas sa magandang performance na kanilang ipinakita sa kabuuan ng torneo. Samantala, walang problema kay 2012 PBA MVP Mark The Spark Kagiwa kung ano man ang bagong role na ibibigay sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel coaching staff. Ito'y dahil aminado siya na hanggang sa ngayon ay kinakapapa rin niya ang triangle offense na ipinapatupad ng crowd favorite team. Narito ang report ni Dennis Principe. Tanggap na ng kinikilalang heart and soul ng Barangay Ginebra na si Mark Kagiwa na hindi na siya at si JJ Hildebrand ang mga mukha ng kanilang kupunan. Ayon kay Kagiwa, kanila nang sinisimula ng bagong sistema na magbibigay naman ng mas malawak na role sa bawat isa sa kanilang mga kakampi. Ngunit hindi naman ibig sabihin nito ay tuluyan na mawawala sila ni Hildebrand bilang mga co-leaders ng koponan. It's not that we're not in the picture anymore. We're just trying to build another team na parang another generation, you know. So nasa sa ibang players na 'yon kung gusto nilang ituloy-tuloy, you know. So I think we just need to build on that, you know, yung character ng team na bumalik yung never say die spirit ng Ginebra. Kinilala bilang fast and furious ang tandem ni Kagiwa at Hildebrand na nagbigay naman ng ilang championships sa koponan bukod pa sa pagkopo ng Most Valuable Player trophies. Nakuha ni Hildebrand ang kanyang MVP award noong 2008 habang 2011 naman ang kay Kagiwa. Sa ngayon ay kinakapapa nila ang triangle system na ginagamit ng kanilang rookie coach na si Jeffrey Carriazo. For me, I think andito na, lumaki si Coach Jeff sa triangle. I think we should just stay here dahil nakita naman natin kung paanong kung kaganong successful doon kay Coach Tim. And Coach Jeff grew up with Coach Tim. So I mean, why not, you know, that's his mentor. So why not learn from that? I mean, he won a Grand Slam. So hopefully we could just win a championship for now. Aminado man sila na mahirap intindihin ang triangle system, tiwala pa din si Kagiwa na ito magbibigay sa kanila ng inaasam na PBA title na huli pa nilang napanalunan noong 2008. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa Mixed Martial Arts, sumanib na sa One Fighting Championship o 1FC si Phil-American Mixed Martial Arts star Brandon The Truth Vera. Nabakante ng mahigit isang taon, ang 37-year-old heavyweight fighter ay magde-debut sa 1FC sa Disyembre. May report si Arian Malyare. Nagbalik na sa pag-iensayo si Phil-American Mixed Martial Arts star Brandon The Truth Vera. Ito'y para sa kanyang debut sa One Fighting Championship o 1FC sa Disyembre. Mahigit isang taong na layoff. Tiniyak ni Vera sa mga media at fans na paghahandaan niya ng gusto ang kanyang octagon return katapat ang hindi pa pinapangalan ng karibal. Nakataya ang 1FC heavyweight belt para sa nalalapit na laban ng dating UFC fighter. Come December, you can expect me to be in shape, ready to take somebody's head off and put somebody to sleep, jump on the plane and get home, train some more and be ready to come back and do it again. Samantala, hindi naman naitago ni Vera ang paghanga sa mga Filipino MMA fighters na nagpapakita ng tapang ng puso sa bawat laban. I expect the Filipinos' performance to be all heart, be in shape, and just leave it out there in the cage. I don't expect anything less from any of our Filipino fighters. From any MMA fighter worth their salt, but talagang ang mga Pinoy, especially when we're fighting here at home. I just think it's going to be that much more motivation for me and for everybody else fighting here in the Philippines.
Ang 37-year-old na si Vera ay huling lumaban sa undercard ng UFC 164 fight card kung saan lumasap siya ng third-round technical knockout loss sa kamay ni Ben Rothwell ng Amerika. Para sa PTV Sports, Aryan Malyare, Telebisyon ng Bayan. At yan po ang mga tampok na balitang sports ngayong umaga. Ako po si Hazel Ann Salubon para sa Good Morning Boss.